Minsan po napasyal po ako sa Manawag at nung nandun ako, I was praying because I was having difficulty in my priesthood sa aking parokya. Ako'y nakaupo sa tabi ng museum waiting for the mass to finish para makapasok ako at makapagdasal. Habang ako'y nakaupo, napansin ko sa isang upuan, isang matandang babae. May hawak siyang bottle of water. Inom ng ganon. At nung maubos na yung tubig, umalis siya. Yung pala, pinunulang niya yung lalagyan niya ng tubig na ganon. Sa kanyang pag-iinom, minamadali niya yung pag-inom niya, I noticed one thing. Gutom ang taong ito. So, deep in my heart, meron akong isang burger na binili namin kasi pag nag-high po ako, kumakain ako. Nasa kotse pa. Kinuha ko yung burger, tumabi ako dun sa matanda at binigay ko sa kanya. Tapos nahihiya siya, ayaw niyang kunin. Pero sabi ko sa kanya, kainin niyo na ako, sayang, hindi ko rin makakain. Siguro nilunok na niya yung pride niya at nung kinain niya, yung kanyang pagkain, hindi yung dahan-dahan. Kung hindi binigla niya yung pagsubo niya doon sa burger at tapos sunod sa tubig. Alam nyo, sa kanyang kamay, merong isang rosaryo at isang maliit na Santo Niño. Hawak-hawak niya habang siya'y kumakain. Tapos, tinanong ko siya bakit may hawak siyang Santo Niño. Nagkwento siya bakit nandun siya sa Manawag. Nagpapasalamat daw sa Inang Birhen kasi ilang buwan lang ang nakaraan, nagpunta siya ron at pinagdasal niya ang kanyang anak na may sakit at nasa ospital at wala siyang pambayad sa ospital. Sabi niya, nagpapatulong po ako sa Inang Birhen at sa Santo Niño. At nung ako po'y umuwi na, hindi naman kaagad gumaling ang aking anak. Matagal pa rin ho kami. Pero sa awa ng Diyos, unti-unti yung utang ko po sa ospital na bayaran namin. Kahit na trabaho ako, bigay sa ospital, trabaho, bigay sa ospital, na-iraos ko ang aking anak at gumaling siya. Ngayon po, nandito ako sa Manawag, eksakto lang ang perang dala ko. Gusto ko lang magpasalamat sa kanya sa milagrong ginawa niya sa pamilya namin. Umuupo siya sa harap ng mahal na birhen, hawak niya yung kapiranggot na Santo Niño, etong kanyang binubulong at ito sinabi niya sa akin, Ina, kayo na pong bahala. Batang Jesus, huwag niyo po akong iiwan. That was my prayer then, sabi niyang ganon. Ngayon po, babalik na po ako ng Maynila ngayon. Tapos, eksakto lang po ang pamasahe ko. Buti po, binigyan niyo ako ng burger. Meron akong, kahit paano, yung aking katawan, may papasok na pagkain. Naiiyak ako, pinipigil ko, inutusan ko ang aking driver, punta ka sa Mang Inasal, ibili mo ng pagkain. At pagkatapos binigyan ko ang konting halaga, nung pagkabigay kong ganon, niyakap niya ako. Pagyakap niya sa akin, talaga pong mapagmahal ang ina. Nagmilagro na naman siya sa pamamagitan niyo. Hindi na naman kami iniwanan ni Batang Jesus. Sobra-sobra pa ho ang bigay niyo. Hindi ko na nakayanan, naiyak ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na nasabi sa kanya, Nanay, kung alam mo lang, siya ang nagmilagro sa akin. Mabigat ang kalooban ko. Marami akong problemang dinala sa iyo ngayon. Pero, ang dami-dami kong sobra sa buhay, nagko-complain pa ako. Samantalang itong babaeng ito, walang-wala na. Nagpapasalamat pa. Hindi ho natin nakikita kung minsan ito Kasi nawawalan tayo ng pattern. Kaya nga nang nagpaalam siya sa akin at sinabi niya, hindi po ako iniwan ng Santo Niño
at ng mahal na Birhen. Batang Jesus, huwag mo kong iiwan. Batang Jesus, kalingain mo ako sa aking problema. Batang Jesus, patatagan mo ang aking pananampalataya. Batang Jesus, wala na akong ibang matakbuhan pa. Sana'y tulungan mo ako. Amen.